Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw. Surgical outreach ng MOH BARM sa Basilan, Tagumpay. Nagsagawa ng Surgical Outreach Program ang Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or MOH BARM sa pamumuno ni Minister Dr. Rizal Dipiang at Dr. Tato Usman, OIC Director General ng nasabing ahensya. Ang surgical mission ay binubuo ng mga espesyalistang doktor na pinangungunahan ni Dr. Michael Macion, isang orthopedic surgeon at mga kasama nitong doktor ng general surgeon, ophthalmologist, internal medicine, OB-GYN, anesthesiologist, ENT specialist, at orthopedic surgeon. Narito ang report. Tumawid ang grupo ng mga doktor at nurses sakay ang isang BA-485 fast craft ng Philippine Navy Naval Forces ng Western Mindanao Command na palagi ang gamit, katuwang ang Bangsamoro Government lalo na sa paghatid ng serbisyo sa mga malalayong lugar sa isla ng BARM Region. Isinagawa ang surgical mission ng 3 araw sa Lamitan District Hospital sa bayan ng Lamitan, Basilan at umabot sa total na 118 na pasyente ang naoperahan ng libre at kasama na rin ang kanilang mga gamot. Umabot ng hating gabi sa 3 araw na operasyon ang ginugol ng mga espesyalistang doktor sa mga pasyente ng general operation, minor at panganganak ng cesarean na hindi ininda ng mga doktor upang makapagsilbi sa ating mga kababayang hirap sa buhay sa lamitan. Laking pasasalamat naman ni Aling Razel Nava Mongcal, nanay ng pinakabatang naoperahan ng hernia or luslos na si Mark Zane Mongcal, 1 year and 7 months old ng Barangay Malakas, Lamitan, Basilan. Ayon pa kay Mongcal, dahil sa outreach program, naoperahan ang kanyang anak. Ating po din po ako kasi dumating yung team ng MOH. Hindi po dahil sa kanila, wala pong operation na magaganap. Sana po kami pumunta, naghahanap ng pager doctor. Andito po sa team nila may pager doctor. At nagpapasalamat po ako sa lahat po ng doktor na nagbuo ng MOH na to. Thank you po talaga. Alam ko kulang po yung papasalamat na to. At lalo na po kay Minister Rizal Dipiang po. Thank you po talaga, sir. Laking tuwa naman ang naramdaman ni Aling Julieta Villaneza, 73 years old ng San Jose Maloong, Lamitan, Basilan dahil maooperahan na rin ang kanyang mata na may katarak at matagal na niya itong inaing sa tulong ng programang surgical outreach ng MOH BARM. Kahit wala kang pera, magagamot ka. Po ay matagal nang naghihintay sa ganito, may pagkakataon na may mission, mga surgical mission dito sa Kapuluan ng Basilan. Dahil ako'y saan-saan na ako napatungo sa Zamboanga, wala naman akong pera ipang tusto sa pag-opera ng aking mata. Kaya naghanap po ako ng yung surgical mission na libre at guaranteed pa sa mga katulad namin mahihirap. Kaya salamat po na may pagkakataon ang mga surgical mission na pumunta dito sa Basilan. I-appreciate namin ito at inunad sa buong may kapal. Malaking pasalamat dahil sa kanilang pagtugon sa aking pagdasal na sana ang mga hindi makakita ng ayos matugunan sa aking panalangin na magkaroon ng ganitong surgical mission. Salamat po sa mga surgical mission, mga doctors, at yung mga nag-provide ng mga gamot para sa aming mga mata. Bumisita si Basilan Governor Jean Hataman Saliman sa operating room ng Lamitan District Hospital upang magpasalamat sa team ng surgical doctors at nurses sa programang ibinahagi sa Lamitan, Basilan. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Gov. Saliman sa BARM Government, lalo na sa Ministry of Health sa patuloy nitong pagsuporta sa mamamayan ng Lamitan. Hiling pa ni Governor Saliman na sana magkaroon pa ng isang hospital na magsisilbing provincial hospital ng Basilan under sa BARM government. Una-una siguro sa MOH BARM and in general sa BARM government.
sa lahat ng aspect ng development, particularly sa health program namin. Kahit na devolve ang health program sa local government units dito sa Basilan, at alam ko yung MOH is gumagawa din ng lahat ng paraan kung paano i-reinforce yung preparation na ginawa ng local government at ng health sector para i-strengthen further yung health networks dito sa Basilan. So sa amin, thankful kami na hindi kami pinapabayaan kahit na iba yung structure, kahit na devolve sa LGU, andoon pa rin yung effort ng MOH na tulungan kami in all aspect para i-strengthen capacity at i-strengthen, i-sustain yung health services na pinaprovide namin at pinaprovide ng BARM dito sa Basilan. Nagpahayag din ng kanyang saloobin si Dr. Haris Macapagas, isang General Surgeon ng Vascular Access Surgeon for Hemodialysis at Chief ng Iranon District Hospital ng Maguindanao del Norte. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami po ay nandito muli sa lawigan ng Basilan, kung saan ay kami po ay kasama sa ginanap na medical mission dito po sa nasabing lalawigan. At ito po ay mula sa imbitasyon ng BARM government sa pamumuno ni Chief Minister Ahod B. Ibrahim through the Ministry of Health sa pamumuno ni Dr. Rizaldi Piang. Kami po ay nandito kasama po ang aking team ng Iranon District Hospital at ang iba po pong hospital sa Maguindanao. At kami po ay nagbigay ng libreng surgical at medical mission dito sa lalawigan ng Basilan City. Ito po ay malaking achievement para po sa mga nasiservisyohan namin dito sa island provinces. Ito po ay para sa mga pasyente natin na nangangailangan po ng mga serbisyong medical at surgical na kung saan po ay minsan lang po silang makatikim ng ganitong uring gamutan dito sa kanilang area. Bago magtapos ang nasabing surgical operation, nagbigay din ng mensahe si Dr. Michael Masione, ang head ng Bangsamoro Surgical Outreach Program at kasalukuyang Regional Coordinator Hospital Operations ng MOH BARM. Ano itong Bangsamoro Surgical Outreach Program? Itong tinatawag natin na BSOP, ito isang bagong programa ng ating BARM government sa pangunguna ng ating butihing Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim na pinadaan sa Ministry of Health sa pangunguna ng ating Minister na si Dr. Rizaldi Piang. Itong Bangsamoro Surgical Outreach Program ay binubuo ng iba't ibang espesyalista sa pag-oopera. Nandito yung tinatawag na general surgery, yung orthopedic surgery, and traumatology, nandito rin yung ENT, ophthalmology, and OB/GYN. Kami ay umiikot sa lahat ng lalawigan ng nasakupan ng BARM region. Ito ang para mapabilis o mailapit natin ang serbisyong pang-surgical sa mga taong nangangailangan. Wika nga, dapat ma-serve natin yung mga underserved. Dahil uhaw na po ang mga tao ng BARM, na sakupan ng BARM, yung mga ganitong mga serbisyo. Ayon pa kay Dr. Masione, nais nitong ipagpatuloy at mahatid ang iba't ibang serbisyong surgical at medikal sa buong isla ng Bangsamoro Region. Isa pang layunin nitong BSOP ay mapuntahan at mabisita ang lahat ng mga hospitals na nasakupan ng BARM Region. Ito ay makikita din kung ano pa ang mga kaukulang pangangailangan in terms of mga gamit or capacity at yung mga skills na kakailangan ng mga doctors or nurses. Nagpasalamat din si Dr. Masione sa mga kasama nitong doktor na nagboluntaryong sumama sa programang surgical upang makapagsilbi sa mamamayan ng BARM. Nais ko rin pong pasalamatan ng lahat ng mga doctors o mga espesyalista na sumama po sa noble cause na ito. Ito po ay libre at volunteer po, no? No, actually, meron tayong mga internal medicine, mga IM at saka mga pedya. Of course, hindi mangyayari ang pag-opera kung wala po ang mga anesthesiologists. Katulad po ng nasa likod ko,
Itong dalawang nagagandahang mga anesthesiologist, si Dr. Acque at saka si Dr. Han. At yung iba po sila Dr. Lim Huko, Dr. Ampatuan, and Dr. Jamiri. Nandito po. Sila po yung mga backbone kasi kung wala po rin po sila, hindi po matutuloy pag-oopera. Dagdag pa nito, ang kagandahan ng isla sa Basilan, Tawi-Tawi at Sulu ay hindi na dapat katakutan upang makapagsilbihan ang mga ilang kababayan sa isla ng Barm. At the same time, napopromote din po ang mga lugar nila dahil dito po ay napapakita natin sa mga taong bayan at sa mga doctors na ang Barm ay isang lugar na mapayapa at pwedeng puntahan ng kahit sino man. Sa ngayon po ay lalo na po ngayon na dandahan na pong bumabalik ang tiwala ng mga tao sa gobyerno at nawawala na po yung pangangamba na baka ditong lugar ay nakakatakot or delikado para sa kanila. Dito po ay na-expose natin ang kagandahan ng Barm region. Fahad Latib, Trident News, Philippines. Para sa news update, Mark Navales, Trident News, Philippines.